Okay mga kapatid, ito po ay gagawa po tayo ng hamba ngayon or tinatawag po na door jump. Para sa ito po ay order po sa amin na pinasimbol sa amin po. So papakita po namin kung paano mag-cut ng door jump kasi maraming mga gumagawa rin ng door jump or hamba. Iba yung kanilang cutting, yung para mag-lock po dito sa ano niya. Sa amin din naman, ang cutting namin ay ano po, B cut siya, letter B ng Victory, na pag isinalpak mo ito katulad nito, tignan niyo parang letter B. Ayan, ayan, kahit hindi ka nagagamit ng pako dito sa likod niya para ano, hindi matatanggal yan. Ganun kami gumawa kasi ito po natutunan po namin sa aming tatay. Kasi yun po, lahat kami ng mga magkakapatid na karpintero ay uniform po kami. So ayan, so sa lahat ng minsan hindi na iwasan kasi din na may tao talaga na ina-underestimate nila yung kakayahan namin bilang kami mga karpintero. So sa taong ina-underestimate kami ay okay lang, walang problema naman yun eh, kasi siyempre tao lang tayo. So ayan po, kung kasi minsan may naririnig kami na mahina daw kami ng mga karpintero. So ang masasabi ko lang, kung mahina kami mga kapatid, siyempre masakit na salita rin yon. Kung mahina kami, walang taong magtitiwala sa amin sa pagkakarpintero. Diba, sa edad namin ito, marami na kaming naipatayo na walang humawak sa, na walang engineer. Kami mismo, kami na rin ang nag-describe lahat. Mga 3 story, 2nd story, at mga foreigner pa na mga may-ari ng mga bahay. So ganito po mga kapatid, ay yung ganito, para ito naman, ito yung bubutasan din ito kasi ito na tapos na ng cut. So ito bubutasan natin ito ngayon, ganyan lang, ganyan ang pagsukat. Ayan, itatapat mo doon sa pinaka, ayan, itong chamfer niya na ito, tatapat mo dyan kasi may ano siya, may line or guhit na lapis. So ang mangyari, ayan, kukuritan mo yan ngayon. So ayan, saka dito naman sa likod. Ayan, sa likod niya naman ganito rin ang pagka ano po. Kukunin mo pa rin yung sukat niya sa likod. Ayan. Kasi po ay dito sa harap sa likod, hindi kasi pareho yung kanyang sukat kasi yun nga, sabi ko kanina, letter B yung pagka-cutting niya. Ayan. So ganun lang kasimple. So ngayon gagamitan natin ngayon ng eskwala. So ang mangyari ganyan. So yung bubutasan natin magiging letter B pa rin ang kanyang cutting. So ganyan po mga kapatid. Ayan. So mamaya abangan ninyo kung paano na namin isalpak po ito. So okay. Cut. Cellphone. Okay, ito na mga kapatid yung sinasabi namin kanina kung paano asimbulin. So ayan. So ito po ay nilagyan po namin ng stick wheel para mas matibay kasi pag may stick wheel kasi kapit na kapit siya. So ayan, ganyan lang pagsalpak po niyan. Ayan. So okay. Ayan, ganun lang kasimple mga kapatid. Alam nyo, ang pagiging karpintero hindi madali. Ang akala kasi ng iba, basta-basta na lang pag gumawa ng ganito, lalo na itong hamba, medyo may katagalan talaga, may kahirapan din. Kasi hindi basta-basta kasi pag gumawa ng ganito. Ayan, so ayan. So ito yung ano, hindi lang basta-basta na hinahangad mo magkarpintero ka. Akala mo ano, pag sinabi kasing karpintero dapat alam mo lahat. Lalo gumawa ng mga kabinet, gumawa ng mga katulad nito, mga hamba.
at marunong ka rin kung paano mo ikabit ito. So siyempre, number one, kumpleto ka dapat gamit. Ayan. Kasi kailangan yan sa pagkakarpentero. So ganun na yan mga kapatid. Tapos pag ilalag mo ito, i-squalahin mo dito, saka lalagyan mo na rin doon sa ano ng pinaka-bracing niya para hindi ma-disalign. So okay yan. So nawa ay mayroon po tayong natutunan sa maikling ano po natin, ating pong vlog na ito. Okay, maraming salamat sa inyong lahat.